Welcome everyone to Weekly News and DW with Major Tidbits, and the topic for this video is impeachment ni Duterte minamadali. Lumalakas na naman ang mga ugong-ugong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-push ng mga kongresista at maging prosecutors nito for extra airtime siguro kasi nga again, nasa national television now, so that's good. With the Senate's two minority members, Risa and Kiko, ang salitang forthwith na nakalagay sa probisyon at guide whenever at least 1/3 ng Kongreso ang pumirma ng isa impeachment complaint. Although, of course, yung kanilang pag-push sa impeachment ni Sara Duterte is not forthwithly. Get it? I try to be clever sometimes, but it just doesn't seem to work. Siguro tinapos muna ni Senator Risa yung kick-off campaign ni na future Senator Bam and Kiko sa balbuarte ni Mama Lenny. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amend it, yeah. Pero as long as hindi pa amended, ano sundin namin? Yung mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila na impeachment. Hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi yeah, but how else do you explain why they do not share your view? Baka yung attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So, and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakusapin niyo si SP? Kakusapin ko si SP. Sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Oo, sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Hindi naman sa malamig, pero parang si Senate President Francis Escudero, parang naispan na gawin ko ito after the election. Kayo bilang senador po, ano reaction? Well, bilang senador at kapag nahinog ang isang impeachment process, magiging isang senator judge, ay dapat manatiling neutral o impartial. Pero nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. And I'm sure si Attorney Chel bilang abogado ay may opinion din dyan. By the way, umani ng batiko si future Senator Bam Aquino nang sinagot niya ang tanong ng isang reporter patungkol sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, saying na bangayang politika lang ito at hindi naman ito yung issue na makakatulong, or it shouldn't be the issue to focus all your attention to, lalo na sa mga Lagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Well, I've already said, it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag tumiling sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nag-prejudge ka na eh. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung nung ipapresent ng prosecution siya kanong defense, gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. He's probably trying to get some of the votes ng mga Duterte because, sinabi niya na hindi ito central. Hindi siya yung focal point ng eleksyong ito, which a lot of people, especially from the DDS squad, to, be a little bit more affable sa kanya. To where I kinda agree, sa mata ng maraming Pilipino, whether BBM or Duterte fanatic ka, alam nilang awayan lang ito ng dalawa dahil mayroon silang sariling pambato para sa 2028 presidential elections. Now, kung may issues sa medium-term memory mo, ano nga bang dahilan ng mga impeachment complaints na ito? Well,
Now, ayon sa articles of impeachment galing sa House of Representatives from district representatives to party list representatives which was promptly transmitted to the Senate, may 6 silang dahilan ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Number 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Number 2, we have the malversation of 612.5 million in confidential funds. Remember Mary Grace Piatos? Number 3, bribery and corruption in DepEd patungkol sa pag-receive ng mga opisyal ng DepEd of lump sums sa ilang envelope, each na naglalaman ng libo-libong salapi. Number 4, we have the unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, we have the involvement in extrajudicial killings with Arturo Las Cañas implicating the Duterte family for Davao drug killing using the Davao Death Squad. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as chief of police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapang ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. At ang panghuli, the more general one being the destabilization, insurrection, and public disorder. If Trump can get away with it, the destabilization, the freaking incitement of riot and insurrection, why can't Sara? And even if only one sa mga napili ang nag-stick na kaso laban kay Vice President Sara Duterte, it will be quite devastating dahil one count can lose you the ability to run for public office ever again. Kasi kapag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno, whether that be the presidency or barangay kagawad. Pero ano nga ba ang dahilan ni Senate President Cheese Escudero kung bakit ayaw niyang i-convene ang 19 Congress Senators? He gave us a few examples na kanyang naging basehan o gagawing president or again reasoning kung bakit hindi naman porke sinabing forthwith na nasa konstitusyon, forthwith na agad gagawin ang impeachment trial. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon 2011 laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. My only problem with this and his reasoning is that still, those are at most less than a few months, samantalang even you has said na mangyayari ang impeachment ni Duterte after the 2025 SONA ni Marcos. I don't know why bakit mo sinabi sa July pa gagawin. Kaya siguro maraming umalma sa kanya. Kasi again, July is too far. That's like 6 months simula nung huling impeachment complaint na napasa sa Senado at na-transmit sa Senado noong February 5. Hindi rin daw special si VP Duterte para magkaroon ng ultra-special speedy trial. It's either this,
He's a Duterte secret agent na ayaw alisin si Duterte sa 2025 sa pwesto, kaya gusto niyang mapanis ang issue ni Duterte, or gusto niyang lalong mapahiya si Sara by having the entire Senate be mostly non-PDP Laban members at tumaas ang ratio ng mga taong magko-convict sa kanya. And so that the 2025 SONA will not be diluted with impeachment celebrations or talks. Because as I said previously, the people will have a direct hand in the murder of the political aspirations of Sara Duterte, especially if the senators they elected ultimately convicts the VP. Kailangang malaman ng masa na nasa kanila nakalaan ang magiging itsura ng ating sistemang politikal in the years to come. Whether we ought to support the PDP Laban candidates who will most likely vote no against conviction, the progressive and makabayan candidates, or the Bagong Pilipinas slate. Ultimately, the senators must remain impartial and vote with their conscience or review the arguments and evidence and convict if it is all beyond reasonable doubt. Ang 2025 midterm elections ay hindi lang magiging barometer ng performance at suporta ng tao sa incumbent na mayorya, which is what usually is the 2025 or any midterm elections sa Senado. And again, Kongreso. Magiging sentensya rin ang 2025 midterm elections sa mga Duterte sa larangan ng politika o kaya na may preserbasyon ng kanilang impluwensya at dignidad sa mata ng masa. Unless it, bites Marcoses in their butts. Maybe the Dutertes could pull a Marcos on the Marcoses by returning to the Malacanang Palace with President Kitty Duterte. And ain't that poetic justice? Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You... Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa panonood mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid show set would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam. Fuck.